Hello, kumusta mga kababayan? Magandang araw po sa inyong lahat. At ngayon nga po ay araw ng Sabado at may konting oras po tayo para makapagkwentuhan. At ang ating pagkukwentuhan ngayong araw ay tungkol sa ilan sa mga kababayan natin na napapauwi sa Pilipinas nang wala sa oras. Ito yung mga kababayan natin na nakarating na ng Poland pero hindi nagtagal, ilang buwan lang ay napauwi din agad sa Pilipinas. 'Di ba? So, isa tong malaking problema sa totoo lang mga kababayan. Kaya gusto kong maging aware po tayo dito sa bagay nito. At yun nga po yung pag-uusapan natin, yung mga kadahilanan kung bakit may mga ganitong pangyayari. Bakit nangyayari ito sa ating mga kababayan? Okay? Sayang kasi yung effort eh. Sayang yung effort, yung gastos at yung panahon na ginugol mo para lang makarating dito, tapos mapapauwi ka lang nang wala sa oras, di ba? So kaya sa video ito ay pag-uusapan natin o susolusyonan natin kung paano ba natin maiiwasan yung mga ganitong klaseng problema dito sa Poland. Siya nga pala, bago tayo mag-umpisa, doon sa mga bago pa lang po sa ating vlog ay huwag niyong kakalimutan no, na mag-subscribe sa ating YouTube channel at patap na rin ang bell button para lagi kayong updated sa mga susunod pang video. At may Facebook account din po tayo at pakiusap po, huwag niyong kakalimutan na mag-follow sa ating Facebook account at pa-like and share na rin po, pa-share na rin po para sa iba pa nating mga kababayan na nagbabalak or papunta ng Poland, para maging aware din po sila sa mga ganitong kaganapan dito. Okay? So isa-isahin natin yung mga problema, isa-isahin natin yung mga dahilan kung bakit nangyayari yung mga ganitong bagay. Una ay yung mga illegal cross-country. Ang ibig kong sabihin, yun po yung mga kababayan natin na pagdating dito sa Poland ay tumatawid sa ibang Europe country. Like pumupunta sa Spain, pumupunta kung basta dito sa mga Europe countries, sa France, sa Germany. Yun po yung kadalasan nangyayari sa ating mga kababayan. Nire-respeto naman po natin yung diskarte ng mga kababayan natin, no? At saka depende yun sa kakayanan nila na mamuhay doon sa lugar na gusto nilang puntahan. Baka may mga kamag-anak or kaya naman nila. Pero doon sa mga kababayan po natin na talagang sumusugal at yung bahala na system, di ba? Yung ganun. Eh, kailangan nyo itong malaman. Dapat nyo kasing isaalang-alang, dapat po natin isaalang-alang kapag nandito tayo sa Poland na yung visa na hawak natin, yung working visa na hawak natin ay para lang dito sa Poland. Ngayon, pwede naman po kayong tumawid sa ibang lugar, sa ibang Europe country. Pero mas maganda po kung sigurado na mayroon tayong employer na tutulong sa atin para magkaroon po tayo ng dokumento doon. Ang iba kasi nating mga kababayan ang nangyayari, sumusugal, so pupunta doon, walang kasiguraduhan. Then pagka sumablay, hindi nagustuhan yung pamumuhay doon o yung trabaho doon, babalik dito sa Poland at ang masaklap, expired na yung kanilang visa or TRC. So ang nangyayari, pagbalik dito, expired na yung TRC or visa. So sobrang lucky by chance na lang siguro kung makakahanap pa kayo ng employer na tutulong sa inyo para makakuha ng another permit para makapagtrabaho dito or makapag-stay pa rin dito. Pero tulad nga nung sinapit ng iba nating mga kababayan na papauwi dahil wala nang expired na yung TRC or visa, then wala na ring employer na sumagip sa kanila pagbalik dito. Kaya ang sistema TNT, so illegal na nagtatrabaho. Yung iba kasing mga employer dito, tumatanggap pa rin naman kahit na expired na yung TRC or visa. Yun nga lang, hindi ka na nila matutulungan pagdating sa mga documents or magiging illegal na yung pagtatrabaho or stay mo dito. At ang masaklap, kapag ikaw ay nahuli ng border guard or na random check, ay talagang ligwak ka agad, uwi ka kaagad sa Pinas niyan. So, ganun po yung isa sa mga dahilan. Yun po yung isa sa mga dahilan kung bakit may mga napapauwing mga kababayan natin. Pangalawa, lack of knowledge. So, ito nangyari din po ito sa isa nating kababayan dito sa Poland.
Okay naman yung stay niya dito, legal pa naman siya kasi bago nga lang at may visa. Ang problema ganito, inasa niya kasi lahat sa employer, which is yung agency niya. Hindi na ako magbabanggit ng agency kasi ano yan, foul yan. But ganun nga ang nangyari, agency, inasa niya lahat sa agency niya. Ibig sabihin, yung pagpaprocess ng kanyang documents ay inasa niya lahat sa agency niya kasi nga siguro hindi niya alam kung ano yung mga pasikot-sikot, ano yung mga dapat mong gawin para i-verify or malaman kung talagang nai-apply ka nila for TRC. So ganito nga ang nangyari. Itong si agency kasi, syunga-syunga. Di ka alam kung budol or ano. Basta dumating na, nagkaroon na pala siya ng schedule for for fingerprint para sa submission ng documents niya at saka fingerprint sa pagkuha ng TRC. Ibig sabihin, nakapagpasa na siya ng application for TRC, then nagkaroon na siya ng schedule para sa fingerprint at saka submission ng mga documents, pero hindi siya in-inform ng agency. Di ba? Ang lupit ng agency na to. Pero siguro next topic pag-usapan ulit natin yung mga ganyang modus dito. Okay? So ang nangyari, na-bypass yung appointment for fingerprint at saka submission ng documents. Kaya hindi na siya pinagbigyan ulit na makapag-apply makapag-start ng another application for TRC dahil sa nangyari. Sa totoo lang, kahit pa sabihin na negligence siya ng agency or employer mo, still responsibilidad mo pa rin po yan. Responsibilidad pa rin po natin yan bilang dayuhang manggagawa or OFW or ano pa man dyan, immigrant worker, na siguraduhin or i-confirm or something, gumawa ng paraan para malaman natin kung nasa tama ba yung proseso or maki-update doon sa mga ganong klaseng sitwasyon, mga documents, mga importanteng documents. Kaya yun, pagdating nyo dito sa Poland, I hope na hindi po tayo matulad kay Kabayan, Kaya kahit pa paano, alamin nyo rin po yung mga proseso dito, like paano ka mag-verify ng iyong application for TRC, saan at ano ba yung mga dapat gawin kapag may mga problema, saan ka dapat magsumbong, yung mga ganyan, kababayan. So dapat alam natin yan. Pangatlo is lack of patience. Lack of patience kasi yung ibang mga kababayan natin, mainitin ang ulo. Alam mo ba yun? Dinadala nila yung ugali nila sa Pilipinas. Hindi, ayaw kong mag-judge, pero kasi kahit anong mangyari, mga kababayan, kapag ka nasa ibang bansa kayo, dapat itanim nyo sa isip nyo na ang pinunta nyo dito ay para magtrabaho, hindi para makipag-away. Nung nakaraan lang, makailan lang, nabalitaan namin dito sa Poland na may mga Pilipino na nagsaksakan, di ba? Okay, so i-disregard na natin yung kasiraan ng mga Pilipino kasi kahit sino naman, kahit anong lahi, kahit saan, pwedeng mangyari yan, di ba? But pakiusap ko doon sa mga kababayan natin na papuntang Poland or something, kakarating lang dito sa Poland, na patience is the key for success. Ika nga, hindi. Pero dapat pahabaan po natin ang ating pasensya. Kasi kung magpapadala tayo sa init ng ulo, yung mga kunting-kunting bagay na dapat na palagpasin, ayan yun na. Basta itanim nyo lagi sa isip nyo na may pamilya kayo sa Pilipinas, may pangarap kayo. Kung bakit kayo nandito ay dahil meron kayong goal sa buhay, magandang goal. Yun na lang po ang isipin natin, So, syempre kapag ikaw ay nakagawa ng anumang krimen dito or violation against the government, nakasaksak, nanakit, automatic deport ka kaagad yan. Wala na, masisira ng career mo dito. Kaya iwasan po natin yung mga ganyan, Pang-apat, violations. Katulad ko, halimbawa driver. Kung driver ka, dapat maingat at laging sumunod sa mga patakaran, like sa mga traffic rules, ganyan, at tawag dito sa car insurance, ganyan, dapat magbabayad tayo, dapat updated tayo sa pagbabayad. Then ano pa ba, sa pagmamaneho, yun, sumunod tayo sa mga traffic rules, suminto sa pedestrian lane para hindi makaiwas sa aksidente, and then yung mga speeding limit, ganyan, at yung iba pang mga patakaran sa pagdadrive. Okay?
At hindi lang yon pagdating sa mga violations, pati rin sa mga, alam mo dati nababalitaan ko yung mga umuutang, tapos tatakas, ganyan. Nasira na tayo niyan. Nasira na tayo mga Pilipino dito dahil diyan. At katunayan, pati ako na-experience ko yung hindi pagtitiwala ng mga bangko sa atin, kasi nung nag-open ako ng bank account, nung nalaman nila na Pilipino nga ako, ayun, tumawag ulit, kinonfirm kung pwede ba kami mag-apply, at dinecline yung application namin. So isa po yan sa mga domino effect doon sa mga nagawa ng mga naunang Pilipino na gumawa ng kalokohan dito, nangutang tapos tinakasan. Then panglima, wrong employer. Ano bang ibig sabihin ng wrong employer? So tulad nga ng sinabi ko kanina, yung si Gabayan na pauwi, kung tutusin hindi niya naman kasalanan kasi hindi siya in-inform ng agency. Ang mali lang sa kanya kasi inasa niya lahat. Iwasan po natin yung mga employer na paano ba? Ganito, like example, pagdating sa work permit, dapat pag lumipat kayo ng ibang trabaho, mai-provide na agad kayo ng work permit. Maximum siguro 2 months. Maximum na yan, pinakamatagal na yan 2 months. Pero kapag yung isang company ay lumagpas sa time frame na ganyan, after 2 months wala pa rin work permit, or yung agency hindi kayo pinapasahod through bank or something, kinakash or something, may mga anomalya na kakaiba, unusual doon sa mga ibang company. Yun nga, isa na doon sa palatandaan ko, yung sa pagkuha ng work permit napakatagal. So guys, iwasan, kung maaari, hanap na lang ngayon ng ibang employer. Wag na yan, kasi dito sa Poland, although napakaganda ng lugar na to at napaka-disiplinaryo ng mga tao, pero meron pa rin talagang mga manloloko. Meron pa rin talagang mga tao na talagang gagawin ka lang pagkakapirahan. Diba? So kahit saang lugar naman, kaya normal lang na nangyayaring ganyan, pero tayo na lang umiwas. Then pang-anim, yon yung mga seasonal job. Yun po talaga, seasonal job, okay naman siya kasi minsan mas mataas po magpasahod ang seasonal job kaysa sa mga regular job. But mataas magpasahod ang seasonal job kaysa sa mga mga full-time job. But ang problema, hindi po sila nagpo-provide ng documents. Ngayon, kung ang visa nyo ay pa-expired na, tapos seasonal job yung napasukan nyo, at hindi kayo na-provide ng company, pagkatapos ng trabaho nyo, so malalagay kayo sa alanganin kasi bibitawan na kayo ni employer sa seasonal job nyo. Si seasonal nga lang sila, di ba? At good luck kung meron pang tatanggap sa inyo kapag expired na yung TRC or visa nyo. Okay? So yun po yung mga dapat nating iwasan dito sa Poland, mga kababayan. Sana po ay malinaw po sa inyo yung pagkaka-explain natin, no? Pero kung sakaling nalalabuan kayo at hindi kayo satisfied sa mga explanation natin, pwede po kayo mag-comment sa ibaba ng video na to. Itanong nyo po kung ano yung mga gusto nyong malaman, additional information, at sasagutin po natin yan kapag may bakanting oras. Pumunta dito sa Poland ay hindi lang po physically ready tayo, kundi din tayo, dito. Basta nakahanda po tayo sa mga pwedeng maging sitwasyon. Lalo na doon sa iba nating mga kababayan na may mga naiwang utang sa Pilipinas, hindi lang pala pamilya naiwan, utang. So yun, kailangan natin maging maingat pagdating dito sa Poland, at magagawa lang natin yung mga magiging successful lang tayo dito sa Poland, or makakaiwas lang tayo sa mga ganitong problema kung iiwasan nyo itong mga nabanggit ko. Okay? Nagsulat din kasi ako ng mga yung mga advice kung ano yung mga dapat nating gawin, yung mga solusyon sa problema na nabanggit ko kanina. So basahin ko lang. So ito yung mga solusyon. Una, alamin ang mga karapatan bilang foreign workers. Then pangalawa, iwasan ang mga illegal na pagtawid sa ibang Europe country. So yun nga nabanggit ko kanina, 'di ba? Kung anong dahilan. Then pangatlo, maging aware po tayo at alamin ang status ng ating legal documents like TRC, ganyan. Then yun nga, wag po natin ipauubaya 100% sa mga employer, agency or company. Dapat matutunan din natin yun kung paano tayo mag-verify, mag-follow up ng ating application for TRC. Then pang-apat, sumunod sa mga batas sa Poland. Yun nga po, lahat ng mga batas dito, pag sinabing bawal yan, bawal. Okay?
At panglima, mag-submit ng application for TRC before ma-expire ang inyong visa or TRC. So wag na po nating antayin na ma-expired pa yung ating visa or TRC bago tayo mag-submit ng application. Itong submission ng application naman is madali lang to. Ang importante lang, meron ka talagang employer. Much better po kung meron na kayong work permit na hawak bago pa kayo mag-submit ng application for TRC. But sometimes okay lang naman kahit wala, application lang muna, and then yun lang naman, mag-fill up ka lang ng application form at saka yung pangalan ng company or kung sinong employer mo at kung gaano katagal yung contract mo doon sa kanila. So yun. Then pang-pito, iwasan ng mga pagpapalipat-lipat sa trabaho. Ay, ito nga pala, no, importante to na nabanggit natin ngayon. Marami tayong mga kababayan, sabihin na natin na mapili din sa trabaho. But for me, I advise doon sa mga bagong mga darating dito sa Poland, kung sakasakali mang hindi kayo siswertihin at medyo mahirap yung trabaho na napasukan nyo, siguro tsagain nyo na muna kahit for ilang months lang. Importante, tawag dito, maikuha muna kayo ng mga documents like yung PCL number, yung mga bank account, ganyan. At saka magkaroon kayo ng TRs, ng work permit, at saka may apply kayo ng TRC, especially dun sa mga pa-expired na ang visa. Tsagain nyo po muna, mas i-priority po natin, ibig sabihin mas i-priority po natin na ma-process yung mga TRC natin application, lalo na kung pa-expired na yung ating visa or TRC. Kasi yung TRC na yan or temporary residence card ay yun po yung legal, yun po yung ID natin, parang ikama sa Saudi or national ID sa ibang kapag nasa abroad ka. So yun po yung katibayan natin na legal po tayo na nag-stay or nagtatrabaho dito sa Poland. Then yun, kapag kapalipat-lipat ka sa trabaho, malaki yung chance na mas magkagulo-gulo yung application mo kasi lilipat ka ng ibang lugar, tapos magsasubmit ka na naman ng panibagong update na nandito ka na sa lugar na to, tapos lilipat ka na naman ng ibang lugar or ibang company, magsisend ka na naman ng panibagong update. So same ang mangyayari. Ngayon, si Poland government or yung nag-aasikaso dyan sa documents na yan ay i-review niya ng i-review ng walang katapusan dahil palipat-lipat kayo ng trabaho hanggang sa umabot ng 5 years, hindi, abot ng matagal, more than 1 year yung application ng TRC niyo. Yung iba nga, sa kasamaang palad, 2 years bago nakakuha ng TRC dahil sa sistemang ganyan. Okay? Then kapag lalabas tayo, yan, ugaliing magdala ng TRC kung may TRC na, or yung passport kung may passport, at saka dalhin nyo na rin po minsan kapag lalabas lang naman, no, like mamamasyal. So dalhin nyo pa rin po yung mga documents nyo like yung work permit, yung passport nyo. Huwag yung kakalimutan, guys, importante yan kasi kapag na-check po tayo sa labas at wala tayong dalang documents, then maaring ma-hold tayo or maabala tayo sa mga natin, ganyan, enjoyment, or either in a worst case, baka mapauwi tayo sa Pilipinas nang wala sa oras. Then, ito yung importante din, respeto sa kapwa at kultura dito sa Poland. Habaan ng pasensya niyo, nabanggit ko kanina sa inyo na nakwento ko may nagsaksakan dito sa Poland, may nag-aaway. Guys, iwasan natin yung mga ganun, no? Nandito po tayo para magtrabaho, para sa mga pangarap natin sa buhay. Okay? Kaya, yun, conclusion ko, dapat maging responsable, magkaroon ng kaalaman at magkaroon ng respeto, disiplina sa sarili para mapanatili natin, makapanatili tayo ng matagal dito sa Poland at magkaroon ng magandang ugnayan. Ang bansang Poland ay masaya, malinis at payapa kung ikukumpara sa karamihan, at ang bawat mamamayan ay may respeto at pagmamahal sa bayan. Kaya i-adapt din po natin yung ganong kaisipan nila, ganong kultura, at sigurado po na magiging maayos din po ang inyong pamamalagi dito sa Poland, ang inyong career dito sa Poland. So yun lang po ang ating kwentuhan sa ngayon. Yun, maraming salamat po mga kababayan sa panunood at walang sawang suporta sa ating vlog na ito. Comment, may mga gusto kayong itanong, additional information, mag-comment lang po kayo sa baba. Yun, sana ay nakatulong po sa inyo itong video natin at sana ay marami kayong natutunan. Maraming salamat sa panonood. God bless po sa ating lahat.